Hello? Hello, good evening. Maita, please. Sorry, wrong number. Yung panty mo. Oo. Pink. Nagsisimula ang kwento kay Alma, isang mapagmahal na ina at mabuting may bahay. Ngunit sa kabila nito ay may kulang pa ring pumipigil sa kanyang ganap na kaligayahan. Isang puwang na unti-unting magbubunyag ng lihim na magbabago sa kanyang buhay. Maagang umuwi ang asawa ni Alma matapos ang halos isang linggong pagkayod sa trabaho. Pero imbes na bonding, mas madalas tulog ang drama nito dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Kaya si Alma unti-unting kinakaibigan ng pangungulila. May kapitbahay si Alma na si Leia na madalas niyang kakwentuhan. Pero syempre, hindi rin maiiwasan ang asaran at bangayan dahil magkaiba sila ng trip sa buhay. At sa huli, si Alma, pamilya pa rin ang number 1 sa kanya. Noong panahong hindi pa uso ang modernong teknolohiya, hiniling ni Alma sa kanyang asawang si Fred na magpakabit ng telepono sa kanilang kwarto. Hindi niya alam na ang simpleng kahilingang iyon ang gugulo sa tahimik niyang buhay. Isang umaga, nabunyag kay Alma ang isang lihim na yumanig sa kanyang pananahimik. Ang kaibigang si Leia, na tulad niyang may asawa, ay nakatagpo ng aliw sa piling ng isang mas batang lalaki na si Roland. Matipuno, mapang-akit, at siyang naging kanlungan niya mula sa pagkukulang ng asawang si Wilson. Ilang araw ang lumipas at muling umalis si Fred para sa isang linggong trabaho. Kinagabihan, mag-isa si Alma sa kanilang silid nang biglang tumunog ang telepono at agad niya itong sinagot. Sa simula, ibang tao ang hinahanap ng lalaking may misteryosong tinig sa kabilang linya. Kaya agad na ibinaba ni Alma ang telepono. Ngunit hindi nagtagal, muling tumawag ang lalaki at sa unti-unting pagbabago ng kanilang usapan, nauwi ito sa mas mapangahas na antas. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa suot ni Alma at doon biglang nag-init ang eksena. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Alma ang kakaibang sensation na wala sa kanyang asawa. Makalipas ng ilang minuto, sabay nilang pinakawalan ang init ng sandaling iyon at ang tanging saksi ay ang walang malay na telepono. Kinabukasan, waring walang naganap at nagpatuloy si Alma sa kanyang buhay bilang isang huwarang ina. Ngunit sa pagdating ng gabi, matapos ang nakakapagod na araw at sa oras na sanay kanyang pamamahinga, muling nagring ang telepono at agad niya itong sinagot. Doon, muling narinig ni Alma ang pamilyar na tinig, ang parehong boses na tumawag kagabi. Siya nga ang lalaking iyon at tila lais na naman niyang makipag-usap sa kanya sa paraang kakaiba at mapang-akit. Dahil sa pangungulila sa asawang wala at sa kanyang pag-iisa sa kwarto, muling sumiklab ang isang usapang hindi dapat. Matapos ang isang linggong pag-aantay, sa wakas ay nakauwi na rin ang asawa ni Alma mula sa trabaho. Ngunit dala ng matinding pagod mula sa biyahe at mga gawain, agad niyang pinili ang pahinga kaysa makipag-usap o maglaan ng oras para kay Alma. Gaya ng nakasanayan, ang kanilang oras na magkasama ay nauuwi lamang sa pahinga. Isang paulit-ulit na senaryo tuwing umuuwi siya mula sa trabaho. Kinagabihan, muling nagring ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, si Fred ang sumagot at ang lalaking nasa kabilang linya ay nananatiling tahimik. Kaya ibinaba na lamang ni Fred ang telepono at iniisip na isa lamang itong prank call. Habang abala ang asawa ni Alma sa inuman kasamang mga kaibigan sa labas, muling tumawag ang lalaking gabi-gabi niyang kausap. Ipinaalala ni Alma na nasa bahay ang kanyang asawa, ngunit agad niyang nilinaw na wala ito sa kanilang silid. Nadama nila ang tensyon sa posibilidad na baka mahuli sila ni Fred, ngunit umira lang kanilang damdamin at di nagtagal. Muling sumiklab ang kanilang palihim niya pag-uusap. Kinabukasan, binisita ni Alma ang kaibigang si Leia. Pareho silang may suliranin sa kanilang mga asawa at bagamat alam ni Alma ang pagtaksil ni Leia, hindi niya magawang aminin na siya man ay nagkakasala rin. Habang nagkukwentuhan sina Alma at Leia, dumating ang kabit ni Leia. Nagpasya si Alma na umiwas at magtago, subalit sa kabilang dingding ay rinig niya ang lahat. Sa huli, pinili na lamang niyang umalis. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muling tumawag ang misteryosong lalaki at naghatid ng balitang ikinagulat ni Alma. Nakita na raw niya siya sa labas. Binanggit pa ang ilang detalye tungkol sa kanya at sa kanilang tirahan. Dahil sa takot, agad niyang ibinaba ang telepono. Nang araw na iyon ay naroon si Fred, kaya't
Kinailangan ni Alma na magpigil at huwag magpahalata, lalo pat madalas siyang pag-initan ng kanyang asawa. Ngunit muling tumawag ang misteryosong lalaki at hiniling na magkita sila. Sa takot, nakiusap si Alma na tigilan na siya, ngunit sa huli napiliton din siyang pumayag. At mula roon, ang mga sumunod na pangyayari ay naging mas kapanapanabik. Sa napagkasunduang lugar, 2:00 ng hapon, sa wakas ay magkikita na ang dalawang matagal nang nag-uusap sa telepono. Mula sa malayo, natanaw ni Alma ang isang matangkad na lalaking papalapit. Saglit siyang napatigil, ngulit nang makalapit ito, hindi na niya namalayang nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at sumama siya sa misteryosong tao. Dito, kaharap na niya ang lalaking nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam at sa kanilang pagtatagpo, agad na tinikman ng misteryosong lalaki ang pasalubong na pepperoni ni Alma. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, aalis muli ang asawa ni Alma para sa isang linggong trabaho. Inaasahan niyang magkakaroon sila ng bardagulan, ngunit hindi iyon natuloy. Dahil dito, muling naghanap si Alma ng atensyon mula sa lalaking nakilala niya kamakailan sa telepono. Isang gabi, muling tinawagan ni Alma ang lalaki upang maibsan ang kanyang pangungulila. Ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang pumunta sa lugar nito. Doon, muling tinikman ng lalaki ang pasalubong niyang pepperoni at pagkatapos ng kanilang mukbang ay agad na umuwi si Alma. Ngunit sa kanyang pag-alis, dala niya ang pagkalito sa sariling nararamdaman. Kasabay nito, nakita ni Alma ang asawa ng kanyang kaibigang si Lea, si Wilson. Nawari malalim ang iniisip. Noon, pumasok sa isip ni Alma na marahil ay natuklasan na nito ang pagtataksil ng kanyang asawa. Kinabukasan ng gabi, habang abala ang lahat sa pagdarasal sa bahay ni Alma, isang kaguluhan ang kanilang narinig. Paglabas nila, nadatnan nila sina Wilson at Lea na nagtatalo sa harap ng maraming tao. May hawak na baril si Wilson, ngunit patuloy pa rin si Lea sa pagbibigay ng kahihiyan sa kanyang asawa sa publiko. Hanggang sa hindi na niya nakayang pakinggan ang bigat ng kanyang damdamin at pinili ni Wilson na wakasan ang sariling buhay. Sa bilis ng pangyayari, labis na nabigla si Alma at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Habang lumilipas sa mga araw, naging malungkutin at laging tulala. Muli siyang nakipagkita sa lalaking naging dahilan ng kanyang nararamdaman. Ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Doon niya inamin na hinahanap-hanap pa rin niya ito kahit ayaw niya sa sitwasyon. Ngunit tinanggihan siya ng lalaki dahil may iba pala itong hinihintay na babae maliban sa kanya. Dito tuluyang natauhan si Alma at nagbalik sa katinuan. Walang kaalam-alam si Fred hanggang makita niyang nag-iimpake si Alma. Nang tanungin niya si Alma, isang masakit na revelasyon ang narinig. Inamin ni Alma na habang nagsasakripisyo siya para sa pamilya, may ibang lalaki siyang kasama. Walang nagawa si Fred kundi lumuha sa sobrang sakit habang si Alma ay naglakad ng walang patutunguhan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento. Hanggang sa muli!